Alright, yung mga kapatid, saglit lang to. Meron po tayong ipapakita sa inyo at panonoorin. Unahin muna natin si Boss Dada kasi napakainit ho talaga ng mga post nito. No? Sabi dito ni Boss Dada, yung ninako mo di umano sa PhilHealth, kailan i-audit yan? Di umano naman, no? So parang pagka-akusa kay Risa, kailan mo i-audit yan? Tsaka yung mga insertion mo daw, kailan natin bubusisiin yung bukbok puwit. No? Kasi nga nakakapagtaka dahil si BP Sara at si BP Sara lagi ang binabanata nila, no? Ito, tanong ni Risa Hontiveros, kahit confidential fund ang tawag sa confidential fund, kailangan busisiin pa rin. Yes po, kasi public fund po siya. Fund. So, ibig sabihin, pwede rin talagang busisain yung kay Risa Hontiveros, ano? Oh, shit, mga kapatid. Kasi may mga aligasyon sa kanya, hindi pa naman napapatunayan. Pero parang katulad din kay BP Sara, di ba? Si BP Sara ho kasi sinira na nila ng sinira, pero nakatayo pa rin. Hindi pa rin po naduduwa. Gusto talaga nilang sirain, pero hindi pa rin nila masira-sira ang ating BP Sara. Okay, mga kapatid, eto naman po, dahil nga po dun sa 18 Marines, kasi may 4 ho doon na bumaliktad. Tingnan ho natin ito. Yan, nakakalungkot, pero ganun ho talaga. Ace Barbers tuwang-tuwa matapos bumaliktad ang 4 sa Brave 18 ex-Marines. Noong lumabas itong video na mag-re-recant yung 4 doon sa 18 Marines boys, ako'y natuwa dahil lumalabas na yung katotohanan. Oh. Ako, opinion lang naman, no? Siguro kaya natutuwa to si Barbers, nababawasan po yung mga magtitistigo. Baka kasi mabanggit yung mga pangalan ng mga buaya. Yun lang ang atin dyan. Basahin nga muna natin mga kapatid bago natin panoorin ang ating main news, kasi ito ho ang ating main news for today. Sabi dito, good news ngayon, Ted Filon sinupalpal si Melvin Matibag, Ralph Recto, Boying Rimula, nag-magic na. Meron palang magic yun. Okay, ito na. Ace Barbers, ikinatuwa ang pagbaliktad ng 4 sa Brave 18. Ikinatuwa ni dating Congressman Ace Barbers ang pagbawi ng 4 sa Anyay 18 na Maleta Boys sa kanilang mga naunang salaysay. Ayon kay Barbers, noong lumabas itong video na mag-re-recant yung 4 doon sa 18 Maleta Boys, ako'y natuwa dahil lumalabas na yung katotohanan. Sayang, no? Ewan ko ba ba't kasi nagkagano, no? Ayon kay Barbers, noong lumabas itong video na magre-recante na nga, hinimok din niya ang 4 na pangalanan kung sino umano ang nagtulak sa kanila at maglabas ng ebidensya sa kanilang mga bagong aligasyon. Yung bagong aligasyon, ewan, bakit yung aligasyon na makakasira sa presidente siguro or kay Romualdez, ayaw ho nilang iniisnab po nila. Pero kapag may kinalaman po sa paninira sa Duterte, sigurado ko tatanggapin nila yung mga ebidensyang yan, ano? Okay, dito basahin pa po natin. Kasabay nito, kabaligtaran pahayag naman ang inilabas ni ex-Marine George Villalon Jr. Tama, Villalon, no? Isa sa mga miyembro ng grupo, inilahad niyang inalok umano sila ng 20 million hanggang 25 million bawat isa para bumaliktad. Oh, laki nun mga kapatid. Talagang Happy New Year ka nun. May pang piyesta ka na, may pang bagong taon ka pa kahit paulit-ulit, no? Ngunit hindi niya tinukoy sa panayam kung sino ang nasa likod ng sinabing alok. Dapat kasi sinasabi na Sa bagay kasi may hirap din parang hindi ka pa rin paniniwalaan, no? Parehong nanatiling mga aligasyon ang mga pahayag hinggil sa umano'y pag-uudyok o pagbabayad hanggat walang inilalabas. Pagbabayad, tama, no? Ebidensya nagpapatunay sa mga ito. Sabi ng mga comment dito, Bayot Barbers, non-fun because they're etc. Ligtas ang maletagang. Ewan, base lang mo sa aking opinion, kaya siguro sila natutuwa. Makakahinga sila ng medyo mababaw-babaw na. Medyo malalim-lalim na siguro, no? Kasi ngayong about doon sa 18 Marines. Pero nakakaano lang, nakakadismaya lang, ano? Sayang kasi yung mga ipinaglalaban nila. Kung ikaw ba naman halimbawa lang magkatotoo yung sinasabi dito na yung 20 to 25 million, paldo nga talaga. Paldo talaga sila doon, pusang gala. Yun nga lang, may kapalit talaga yon. Mabigat ro ang kabayaran
kapag ka masisilaw ka sa ganyan. Di kasi natin alam ang sitwasyon eh. Pwede kasing baka na pagbantahan, tanggapin mo na lang to o baka talagang tuluyan kang mapahamak. Yun ho ang aking nakikita dyan. Okay mga kapatid, panoorin na po natin itong news na to. Kung trip nyo na may kasamang reaction video. Actually galing to kay kaya Pinas Outsider. Then siya to din ka sa TV5 at saka kila Ted Pai. Tara panoorin na po natin ito. Kita niyo patuloy yung electric fan. Tornin ho bang talent manager umamin sa inyo o sa mga ahente ninyo na talaga namang may mga customer siya na mga taga-gobyerno? Wala pong direkta doon sa kanyang affidavit, pero sa ngayon po, yung ang cyber warrant namin, makikita namin doon sa telepono. Pero sinabi naman po niya, meron po siyang sinasabi, pero sabi niya, PR lang, yung parang date lang. Ganun. Sabi nga niya, ngayon lang ako may involved dito sa ganito, sa ganyan na sistema. Pero there's a strong indication po, Kate, I know what you're saying, but there's a strong indications na meron pong mga involved po na malalaking tao. Escort service. Ganun na nga po, Sir Ted. Sige, iiwan ko po muna yung topic na yan habang ito po ay nagpapatuloy ang investigasyon. Alam niyo na po ito, Director, ito pong umano 4 doon sa mga nagpapakilalang bodyguard raw ni Saldico ang nagbago na po ng statement? Yes, nabalitaan ko na po, and even before lumabas yan, there are already pillars coming in na gusto pong makipag-usap sa amin. Ng una, 2, tapos 4, and they say na later on, dadami pa po. Pero we are validating, pero tapos lumabas na nga po sa news, nilabas na nila na ganon. At ako naman po, consistent to what we have investigated nung pumunta po sila rito, Kated, kung naalala nyo, pinatawag po namin sila. That is consistent to our findings and recommendation po. Kaya hindi na rin po ako nagulat na mangyayari po yan. Findings and recommendation po na ano, sir? Para lang mas maliwanag. Hindi po namin binigyan ng malinaw na credibility yung kanilang statement doon because unang-una yung hesitations, tapos pangalawa, hindi naman po nila pinirmahan, yung kalahati pumirma. At kung maalala nyo po, Kated, sinabi ko na nga, November pa lang, kasama na nila hanggang bago lumabas noong February. And ang aming pong findings doon is it looks like na kinukoach nga po nito ni Attorney Balico dito mga 18 Marines po na ito. Okay, so kung hindi nyo po tinanggap, no, hindi nyo binigyan po ng bigat itong mga binabanggit niyong salaysay nitong nagpapakilalang mga bodyguard raw o delivery boys ni Saldico, bakit yung iba dito ay tinangkilik na ombudsman? Well, I cannot speak for ombudsman, Kated, no, they are an independent body. Baka meron po silang nasisipat base sa kanilang lente na maaari po nilang magamit. Sa amin naman po kasi, ang amin pong tiningnang kabuuan po nung joint affidavit po yung pinagsamang sinumpang salaysay. Because ang challenge nga po namin noon, Kated, is hindi pwede sama-sama, ano po. So yung ang understanding ko po rin kay Ombudsman, meron yatang 8 na nag-issue talaga po doon ng salaysay. Yung sa amin po rito, 4 or 5 lang po yata yung pumirma doon sa salaysay nila. Opo. Gaano po kalalim ang inyong kaalaman dito ngayon sa 4 na umano'y bumaligtad na nag-recant at may bago ng kwento? From the information po na binigay sa akin, meron lang pong isa na identified yung pangalan, but yun lang po, I will keep it on hold until lumabas po na pusa po or manggaling na rin po sa kanila. No po. Opo, sige. As we speak now, meron po mga pending cases na, di ba? Si Attorney Baligod, and I think pati yata si former Congressman Defensor at ito hong mga nag-execute ng affidavit, yung mga humarap doon sa hearing po, no? Yung mock hearing umano ng Blue Ribbon Committee, etc., na pending po na cyber libel, di po ba? Tama po, iba't ibang korte po yan. I understand. There's Quezon City. Tapos recently po, may pinailatang 3 cases sa Las Piñas. So, iba't ibang lugar po. Napakarami po niya na pumasok na perjury cases po. At ang NBI po ay isa sa mga nag-imbestiga actually, right? Dito po sa mga inihain, halimbawa ni former Secretary Senator Leila de Lima. De Lima. Tama po. Yung compare kay Father Plaby, yung kay Secretary de Lima. Tapos pinorward lang naman po
namin sa DOJ. po yung amin pong naging findings sa investigation. Aha. And ang finally po, ang nagpasa rin yan, ang nagdesisyon din po whether to file it based on the standards ng DOJ is ang Department of Justice din. Okay. Ano effect nito ngayon? Ito pong sinasabi na recantation ng 4 doon sa nag-execute daw ng isang affidavit lamang. Dito ho ngayon sa mga pending cases ng cyber libel at perjury. Well, not as an NBA director, Kated, as a lawyer, as a practicing lawyer, Aha. kahit na, halimbawa, binago nila, nag-recant, but yung pong paggawa mo ng perjury was already been committed Okay. So, it will have an effect. Probably, pwedeng kung umakyat sa korte, it can be a mitigating circumstance para bumaba po yung parusa. At depende rin po rin sa mga nag-aakusa at sa prosecutors kung pwedeng pagbasihan para ma-expound sila as a defendant. Pero for me, hindi ko pa po napakinggan buo yung statement nung 4 at kung ano po yung nilalaman ng affidavit nila. Sa akin, there should be a categorical denial at sabihin talaga na kaya namin ginawa to, nakalagay dapat doon, inutusan kami ni ganitong tao, itong ganyan. Then, probably humingi po ng totally nakapatawaran doon sa mga taong pinanggit doon. And mag-hope sila na patawarin po sila. Opo. Attorney Director, meron ba kayong informasyon kung sino naman ang nasa likod nitong pagbaligtad itong 4? Well, as of now, wala pa po kaming information doon sa ganyan. Pero ang aking pong, ang aking pong logical or intelligent guess sa Kated, so to speak, is from the point of investigation, baka napapagod na po itong mga to Sa dami ng kaso na nilabas, baka tapos may mga pangako na hindi nangyari, hindi natupad. At unang-una, yung isang handler nila nakakulong, si Congressman Mike Defensor. At tapos naririnig naman natin sa mga interview ni Atty. Baligod na wala silang mabigay. So, at based on the statement of themselves also na may mga pinangako sa kanila na hindi natupad. Opo. Inyo na ho bang nasilip man lamang o pahapyaw na nabasa yung laman ng kanilang affidavit, tong 4 na ito? Ngayon pong araw na to, Kated, babasahin ko. Pero wala po kaming advance na information na nabigay po sa except there are pillars that there are members nga po nung 18 na mga sundalo na ito na gusto nang magsalita at umalis na doon sa fold na yan. Opo. Ito ba iimbestigahan nyo itong kung sakasakali man po, no? Well, as you said, hindi pa ho nyo nababasa yung affidavit. Pero kapag ba ito ay inyo na pong nabasa at napatunayan na authentic ka itong affidavit na ito, kayo ba mag-iimbestiga dito? Tama po, Kated, gagawin po namin yun because we will look into the person who is responsible for all these troubles. Unang-unang titingnan kung totoo ba, alin ba yung totoong statement dito at kung ano yung totoo, sino ba yung taong responsable sa lahat ng pangyayari na ito para po mapapanagot po natin at magkaroon din ng kalinawan sa ating po mga mamamayan. Okay, kasi sir, kung babasahin po natin, nagkaroon kami ng kopya nito, no? Ito ho ngayon po'y kumakalat na nga at may mga ilang pong nagbibigay po ng kopya. Bagamat sabi nga po ninyo, subject for validation po ito. Ito po yung notaryado din. Nandito ho yung pangalan po ng isang abogado ng notaryo. Pero sa kanila pong kwento, maliban doon sa kanila pong pagsasabi, ito po yung aligasyon nito pong sinasabing 4. Isa yung identified kasi hindi nabura yung pangalan sa mga dokumento. Ang aligasyon nila dito, number 1, sila umano ay kinuha bilang bahagi po ng blackmail scheme, no? Sa mga taong pangangalanan. At may mga kwento po sila na pinangakuan daw po sila ng mga kanilang umano'y handler ng pera na katumpas nito doon sa kanila pong ginagawang serbisyo, kumbaga, para ho sumali doon sa Maleta Boys na tinatawag. Pero ang kapansin-pansin po dito, Direktor, yung 4, 3 dito ang meron pong sinasabi, bagamat hindi po pinapangalanan, pero may aligasyon sila dito na sila po ay pinilit umano sa Office of the Ombudsman. Again ito po lamang ang kwento po dito. Baka po mamaya, later in the day, magbigay na po ng press con dito yung ombudsman. May aligasyon sila dito na meron daw pong umano'y abogado, nagpakilala ng abogado, doon sa ombudsman nung maghahain na ng affidavit para ho kila Martin Romualdez et al.
ito po sinasabi nila dito, no? Ang sinasabi nila, halimbawa po ng kanila pong statement dito, no? Nang pumunta ako sa opisina ng ombudsman, agad akong kinausap ng mag-isa ng kanilang abogado, etc. etc. At ipinakita sa akin ang sinumpaang salaysay na nakahanda na maliban sa aking lagda. Sinabihan ako na makabubuti sa akin at sa aking pamilya kung ako ay makikisama na lamang at pipirmahan ang dokumento. Opo, eto ho yun, at etc. etc. Pero sabi niya, natakot daw siya. Oo, dahil nga daw po sa sinabihan siya na yung mga tao na handler ninyo nakakulong na ngayon, baka makulong ka rin. Ganun po ang mga kwento, halos pare-pareho nung tatlo. So, ang pagkakaintindi ko dito mga kapatid, bago pa mangyari yung nagkakabaligtaran, meron na silang mga ganitong statement na parang ano na rin to base sa aking pagkakaintindi lamang, parang nang aalok na rin itong mga kausap po ng 18 Marines. Tapos meron na silang mga script na sasabihin, no? So, ayun na. Then, nangyari na. So, sa pool, no? Kitang-kita nyo mga kapatid, no? Bago pa may bumaligtad na 4, meron silang mga statement na ganito. So, hindi nalalayo na talagang bumaliktad na talaga sila para sa ikabubuti ng pamilya, para na rin siguro sa kinabukasan ng pamilya, o hindi mapahamak ang pamilya. Kasi nandito na parang titignan mo na lang yung mensahe nung statement nila nung bumaligtad sila din. After, no? Tingin ko after to May aligasyon sila dito, umano na during the time na sila nagtungo doon sa Office of the Ombudsman, hindi pinangalanan po kung sinong tao, yung baka nagpapanggap rin po taga-ombudsman, pero allegedly po, ang sinasabi dito, parang yung complaint laban kay Romualdez, ang pinapipirmahan sa kanila ng pilit. At dahil daw po sa natatakot na sila kasi nga bahagi sila ng scheme muna na mag-blackmail daw po at magsinungaling at ginamit daw ho sila sa propaganda sa politika, lalo pa silang natakot dahil nga dito sa kasong isasampa na baka daw po eventually kapag hindi sila nakipagtulungan na naman dito, makulong din sila. Yeah. Well, that should be the subject of an independent investigation, ano po, no? Pero base po doon sa binasa ninyo, saka doon po sa mga ng salaysay nila, lalo tayo nagkakaroon ng basihan para dapat tanungin pong buti dahil very conflicting na lumalayo po yung mga ebidensya. Marami na pong binabanggit masyado. So, base doon sa statement na yan, Hindi kasi para sa akin yung mga binabanggit naman at nagpapakita sila ng mga ebidensya. Dapat kasi inaano din nila to itong mga NBI or kapulisan o anuman kahit senador o 'di ba kasi may ipinapakita po yung mga 18 Marines. Alam nyo pagka tinangkilik ito, baka maglabas pa sila ng mga ebidensya kasi sa panahon ngayon mga kapatid, kahit totoo ang sasabihin mo, feeling ko wala ka nang kakampi ngayon. Tingnan mo yung 18 Marines, mga talagang matatapang daw yan. Wala pa rin, no? So, ibig sabihin, kahit yung una, bumaliktad din. Sino ba yon? Yung unang Marines, di ba? Nagkaroon tayo ng pag-asa doon. Pero talagang nagkakabaligtaran, wala. So, walang nangyayari. Para sa akin, hindi pa siguro ito yung panahon para magreklamo tayo or magreklamo yung mga 18 Marines, no? Siguro, kung natahimik na lang, hindi rin kasi pwedeng tahimik kasi kakainin yung pera ng kaban ng bayan, Pero wala ganun talaga Laban ito ng 18 Marines na sinusuportahan ng mga kapwa Pilipino. Ngayon siguro isipin nila kapwa Pilipino, bakit matutulungan ba ako ng kapwa Pilipino yan pag ako nakulong? Kaya tanggapin ko na lang yung offer. Ito'y vision ko lang at base ko sa aking pag-unawa. Kaya nakikita ko naiipit po yung mga 18 Marines. No? Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre kung trip nyo, may kasamang reaction video na katulad po nito, huwag nyong kakalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down, yo.